Iba talaga yung dating sa akin itong USJ. Like, every time na pupunta ng Osaka, talagang babalik-balik ako dito. Mahilig ako sa mga extreme rides. Mahilig ako sa mga ganong klaseng attractions. Sulit siya sa akin. I mean, nasusulitan talaga ako every time na pupunta ako ng USJ. May mga attractions, may mga shows din naman na kahit hindi kayo mahilig sa mga extreme, may enjoy nyo pa rin to for sure. Oh my gosh, ang ganda! Wow! Parang nasa Donkey Kong na game talaga. Putek na space fantasy na ride. Ito nakakahilo. 3, 2, 1, okay, finish! It's our 4th day dito sa Osaka, Japan, and for today's vlog, bibisitahin natin ang Universal Studios Japan. 3rd time na natin dito sa USJ pero hindi pa rin tayo papaawat. Dahil on this vlog, first time din natin mabibisita ang Donkey Kong Country na kakabukas lang last year. And syempre hindi lang yon ang ating agenda for today dahil marami tayong mga bagong experiences, attractions, shows, food, and park merchandise na ipapakita sa inyo mga ma'am sir dito sa vlog na to. Kaya naman kung interesado kayo, let's go! Let's do this! So yun mga ma'am sir, unfortunately no, napansin ko na wala palang audio recording yung 75% no mga na-record natin for this Universal Studios vlog. Kaya yung iba rito, tatry ko na lang i-dub, tatry ko na lang na mag-voice over while giving you guys some idea ano nga ba yung nag-experience natin for this Universal Studios vlog. Sobrang excited ako na i-edit to dahil isa to sa pinaka-highlight na naging Osaka travel natin. But unfortunately, yun nga, nung ini-edit ko na yung vlog na to, na-disheartened talaga ako at sobrang nalungkot ako dahil napansin ko nga na walang audio. So sa 100 plus videos na tinake ko using my GoPro, 75% doon walang audio. Kaya most of these clips, itatry ko na lang mag-voice over and hopefully no, mabigay ko pa rin yung full experience, ma-share ko pa rin yung gist nung naging experience natin dito sa ating USJ trip. So bear with me guys, I will try my best na ilahad yung emotions natin. Wow! Ilahad yung emotions, yung excitement na naramdaman natin while filming this. Kasi yun nga, very excited talaga ako rito dahil nga may bagong attractions, may bago tayong may experience ulit sa USJ. And kung matagal nyo na rin pina-follow itong channel ko, sobrang fan ako ng mga theme parks like Disneyland, Universal Studios. Kaya laging nasa itinerary ko to pag pumupunta kami ng Japan. So yun lang guys, share ko lang naman just to give you a background as to why I am doing this voiceover sa ating vlog for today. At yun nga mga ma'am sir, gaya ng sabi ko na walang magpapaawa, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-vlog for this USJ adventure. So yung travel dates nga namin dito is from January 28 hanggang February 2, 2025. So ito yung naging winter trip namin earlier this year ni Jam. So kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa sa vlog na to or dito sa specific trip na to USJ dahil may personal agenda or personal matter na kailangang attendance si Jam. And yun, usually talaga pag ganitong theme park. So since ako lang talaga yung nag-e-enjoy, yan, meron na kaming plano for the both of us separately. So nino-normalize natin yan sa isang relationship. Pero yun, para makapunta ng Universal Studios, nag-take lang ako ng train from Nipponbashi Station. So around 45 minutes lang nakarating na rin ako ng Universal City Station. So from Kintetsu Nipponbashi Station, nag-take lang ako ng train papunta ng Nishikujo Station, and from Nishikujo Station
nag-take ulit ako ng JR Line train going naman sa Universal City Station. And then, pag exit nyo ng Universal City Station, dadaanan nyo itong Universal City Walk Osaka. So yan, maraming stores, may mga restaurants din dito. Just before you could enter or you could see yung iconic na Universal Studios Osaka na arc. So from here, lalakad na lang kayo around siguro mga 5 to 10 minutes. Depende sa pacing ninyo until you reach yung pinaka-gate or entrance. So from my experience, better na mag-queue up or dumating kayo as early as 8 AM or an hour before yung opening hours ng park just to make sure na makauna kayo doon sa mga rides, lalo na kung wala kayong nabili na express pass. Pero kung meron naman kayong express pass na nabili, advisable pa rin na pumunta kayo rito on time dahil minsan kahit hindi nyo kailangan ng express pass, makakasakay kayo dun sa mga must-try na mga attractions or yung mga sikat na attractions na usually mahaba ang pila. Kaya yun, mas maganda na mas maaga para masulit ninyo ang punta dito sa Universal Studios Japan. At kung balak nyo naman na mas ma-maximize nga ang inyong experience dito sa Universal Studios Japan, you can book your express passes or even your USJ tickets through Klook. Although hindi pwedeng gamitin yung Klook codes natin para makakuha ng discount, if ever you will be booking other experiences or attractions in Japan, you can use my promo code JBKlook para makakuha kayo ng up to 5% discount sa inyong mga tickets, train rides, etc. na pwedeng-pwede nyong magamit on your travel dito sa Japan. If you're looking for a hotel naman na malapit sa USJ, you can check this Parkfront Hotel along Universal City Walk lang yan. Lakadable, papunta ng Universal Studios Japan. Very convenient yung location. Pero yon, medyo pricey nga lang talaga. Meron ding Hard Rock Cafe just before you enter yung Universal Studios. May mga souvenirs din dyan na pwede ninyong mabili. But for now, pasok na tayo dito sa Universal Studios Osaka, Japan. So yun mga mamsir, pagpasok nga natin ng park, napansin natin no, na konti yung pila dun sa Hollywood Dream The Ride. So isa to sa pinakasikat at pinipila ng mga attractions dito. Medyo thrilling itong ride na to, talagang medyo may pagka-intense dahil roller coaster ride siya. Tapos mamimili ka ng iba't ibang mga track or soundtrack na mapapakinggan mo all throughout nung ride na yon. For me, pinili ko that time yung theme song ng Detective Conan. Very limited time lang to, seasonal lang. So, nag-iiba-iba yung mga tracks. Depende sa kung ano yung trip ng USJ na ipatugtog doon. So, mamimili kayo. Alam ko, meron pang Taylor Swift doon. Tapos, iba-ibang mga pop song, ganyan. May mga J-pop songs din na mapagpipilian. Kaya, kayong bahala. So, dito sa Hollywood Dream, may dalawang rides. Meron yung Hollywood Dream The Ride, tapos meron nga yung backdrop. But this time, yung Hollywood Dream The Ride lang yung nasakyan natin. Sobrang happy ako dahil 20 minutes lang yung wait time nung time na yon. Kaya, pinaspasan ko dahil hindi to kasama doon sa express pass na nabili ko. Kung big fan kayo ng mga sudden drops at steep or intense na mga roller coaster ride, must try itong Hollywood Dream The Ride. Although yun nga, yung backdrop talaga sana gusto ko ring matry, pero solid din yung experience dito. First time ko siyang magawa, sa third time ko rito sa USJ, kaya bagong bago to sa akin and sobrang marerecommend ko siya for thrill seekers like me. At yung tugtog din sumasabay sa kung ano yung mangyayari doon sa ride, kaya swak na swak siya na experience and talaga namang hindi lang siya pang eme-eme lang.
So yung kasama doon sa Express Pass 4 na nabili ko, which is yung Minecart and Fun. Included na doon yung Mario Kart Koopas Challenge, yung Minecart Madness sa Donkey Kong Country, yung Harry Potter and the Forbidden Journey ride, plus Jaws or yung Jurassic Park The Ride. So mamili lang kayo either doon sa dalawa. Ito yung pinili ko kasi meron na akong guaranteed timed entry sa Super Nintendo World at sa Wizarding World of Harry Potter. So hindi ko na kailangan mag-book ng timed entry ticket para makapasok sa Super Nintendo World and sa Donkey Kong Country. Kasi yung Donkey Kong Country, ma-access mo lang siya kapag meron kang entry papunta ng Super Nintendo World. So I hope that makes sense, pero yun talaga yung easiest way for me para ma-maximize at sure ball na mapuntahan at ma-experience ang Minecart Madness na yun nga yung first time natin magagawa dito sa USJ. Kung meron naman kayo mga kasamang bagets or kayo mismo bagets at heart at fan kayo ng Sanrio, Sesame Street or ni Snoopy, you can check out the Wonderland Park dito rin sa USJ. Dito nga rin ako namili ng refreshment, although marami namang water refilling stations inside. Marami rin silang mga vendor rito and they are selling cute and very nice themed drinks. Dito lang mabibili sa USJ. Maganda rin na maraming vendor around the park. Yung price naman hindi siya kasing laki or kasing taas as compared dun sa retail price outside the park. Pero mas okay na rin kung magdadala kayo ng tumblers para ma-refill nyo na lang yung water ninyo. Pero yun, if ever na sensitive yung tiyan nyo tulad ko, pwede kayong bumili ng tubig sa mga vendor dito sa USJ. Ang sunod naman nating stop dito sa Universal Studios Japan ay ang Wizarding World of Harry Potter. I can vividly remember yung first time na napunta ako rito. Sobrang magical at surreal lang nung naging experience ko. Back in 2018, sobrang bago pa to kaya sobrang dagsa yung mga tao dito noon. Pero ngayon, mas konti na yung crowd. Usually, mas marami na pupunta doon sa Super Nintendo World kasi yun yung pinakabago. Pero yun, kung big fan kayo ng Harry Potter or kung Potterhead kayo, this is a must-visit place dito sa USJ. Kung sobrang fan kayo ng Harry Potter, for sure sobrang ma-appreciate nyo to. It's just like in the movies, guys. You can also enjoy 2 attractions dito, including yung Flight of the Hippogriff at saka yung Harry Potter and the Forbidden Journey ride. Of course, you can also shop around and buy yung mga different Harry Potter merchandise from Honeydukes, Zonkos, at kung ano-ano pa. Or you can also enjoy a hot or cold butterbeer for a full and authentic Wizarding World experience. And for the nth time, let's go and try butterbeer. So guys, may pila na sa butterbeer. Kaya sarado pa siya eh. So since it's winter, let's try the hot butterbeer, guys. 900 yen. Arigatou gozaimasu. Get the hot butter beer. It's my first time to try hot butter beer and there's no doubt perfect to, especially kapag winter season. Ito ang pinaka-perfect na butter beer na na-try ko as compared dun sa Tokyo, yung sa Warner Brothers Studio Tour and yung sa Macau na Harry Potter experience din. Medyo malayo yung lasa. For me, itong butterbeer na sinaserve sa USJ, ang best butterbeer na natikman ko so far. How about you mga ma'am sir? Ano ang best butterbeer na natikman nyo at saan nyo to nabili? Comment below. Wow! If you are also looking for the perfect photo spot para doon sa Hogwarts Castle, you can check this place out. Sobrang ganda ng spot na to. Picture perfect. Ako na nagsasabi sa inyo. And maganda na puntahan nyo siya ng umaga, parang kitang-kita rin yung reflection. So yan, isipin nyo na lang nanonood kayo ng Korean novela or Mexican novela, may nagdadub tapos hindi masyadong swak yung pagdadub, ganun. And since konti lang yung pila rin dito sa Harry Potter and the Forbidden Journey ride,
sinulit ko na, sumakay na rin ako kahit na may express pass ako. Sobrang ganda ng ride na to if you're a big fan of Harry Potter movies, tapos hindi naman kayo masyadong mahiluhin or what, kasi medyo may pagka 3D na may pagka roller coaster or dark ride to. Hindi naman siya sobrang roller coaster, basta sobrang chill lang siya for me, pero kung mahihiluhin kayo baka kailangan nyo mag-Bonamine or what. Pero yun, sobrang na-enjoy ko to. Sobrang saya nito. Hindi nga lang pwede talaga mag-video sa loob, pero promise, this is a must-try ride or attraction dito sa Wizarding World of Harry Potter sa USJ. So, hindi ko na rin alam kung ano yung sinasabi ko sa part na to, pero ang alam ko, papunta na ako sa ating next stop dito sa USJ, which is yung sa Jurassic Park theme park. Paulit-ulit. Basta yun, yung Jurassic Park area dito sa USJ. So, gagamitin ko yung express pass natin para naman itry or sakyan yung Jurassic Park The Ride. Na-try ko na siya before nung first time ko rito, but I can't remember the feeling anymore. Kaya itatry ko siya ulit, mga ma'am, sir. Let's go. Let's do this. So, since may basaan portion dito sa Jurassic Park The Ride, you can purchase a ride poncho dito mismo sa park. I just forgot kung magkano nga ba to in yen, pero hindi naman siya ganun kamahal, pero pwede na. Pero yun, since ayokong mabasa, bumili na ako, pinatulan ko na tong poncho na to. Tapos yun, habang nasa ride, na-meet ko rin yung couple from Korea. Wala lang, nag-usap lang kami, tapos tinanong niya kung vlogger ako. Sabi ko, oo, nagva-vlog ako, pero chill-chill lang, hindi pa naman ako ganun kasikat or what. Since ako lang mag-isa, syempre nakikipag-socialize tayo, ganyan-ganyan. Pero yun, sobrang na-enjoy ko yung ride na to. Medyo matagal yung ride. Ayan, tapos yun nga, may basaan, may mga dinosaurs kayong makikita. Parang Rio Grande Rapids, pero may mga dinosaurs ang atake ng ride na to. Tapos, ayun, kung big fan kayo ng Jurassic Park, sobrang enjoy to. Meron lang talagang pasabog doon sa dulo. Medyo in-spoil ko na sa part na to. Pero babala na lang din if ever. Be careful na lang din or be reminded na very steep yung drop na to, mga ma'am, sir. Kaya kung hindi kayo masyadong healthy or meron kayong heart problem or underlying conditions, make sure na prepared kayo or umiwas na lang kayo kung hindi talaga kaya, para maging safe at para maging masaya ang pagpasyal ninyo sa mga theme parks, okay? So yun, after nung ride, ayan, nagpaalaman kami, ganyan-ganyan. Hindi ko na nakuha yung names nila, pero mabait naman sila. Tapos yun, support lang daw sa channel. Hindi ko alam kung nag-subscribe sila, pero alam ko, sinabi ko yung channel name ko. So yun. After nito, ayan, para tayong basang sisiu. Pero yun, papunta na tayo sa ating next destination. Let's go! For our next stop, nandito nga tayo sa Super Nintendo World. Kahit na second time ko na rito, sobrang amazing pa rin ang feeling na makapasok at makita to in person. Ang first stop nga natin dito ay ang Mario Kart Koopas Challenge. Kasama na to doon sa Express Pass na nabili ko, kaya sobrang bilis lang nung pila, hindi ako nagantay ng matagal para matry at na-experience to ulit. This is a 4D ride experience, and kung familiar kayo sa Mario Kart, sobrang may enjoy yung ride na to. And there is an extra bonus kung nag-purchase kayo ng power-up bracelet nila rito sa Super Nintendo World, kasi yun, makakapag-collect kayo ng points, ayan, for bragging rights, and yun, para sa full immersion, full experience na rin inside the Super Nintendo World. So mamaya magagamit din natin yan doon naman sa Donkey Kong Country. But yeah, you will definitely enjoy this. Mapa-fan ka man ng Mario Kart o hindi, mapabata man o matanda, this is a must-try dito sa Super Nintendo World. Oh my gosh, ang ganda!
Wow! Parang yung nasa Donkey Kong na game talaga. Ganda! Where's Kong? Ah, may show ngayon. There's also a show here. Feeling ko lalabas si Donkey Kong dito. This is the Minecart Madness. Ayan guys, sino ba? Woo! Okay, ito yung bilihan ng mga food, ng snaps. Jungle Beat Shakes. And yun na yung, ayan, yung castle ni Donkey Kong. Castle ka. So later, explore pa natin yan. And our first agenda dito sa Donkey Kong Country is yung Minecart Madness. Kasama na to dun sa Express Pass na nabili ko. Take note, time din yung pagpunta ninyo doon sa mga rides na ibubook ninyo doon sa Express Pass. So mamimili kayo ng mga schedule doon. So make sure to plan your trip and ano yung mga attractions na pupuntahan ninyo accordingly para hindi rin masayang yung oras and at the same time ma-maximize ninyo yung pagpunta ninyo ng USJ kahit na may Express Pass kayo. So ako, yun yung ginawa ko. Hinuna ko yung Harry Potter, then pumunta ako ng Super Nintendo World, then in the afternoon naman, lalabas ako para naman manood pa or mag-try ng ibang attractions. Then babalik ulit ako ng gabi dito sa Donkey Kong Country para rin makita ko yung Donkey Kong Country paggabi para yun lang, makumpleto ko yung experience ko since this is my first time going here. So yun nga, mabilis lang tayo nakapasok sa Minecart Madness because of Express Pass. Ang yabang ko pa maglakad dito dahil ang bilis lang nung queue. But anyway, you can also make use of the single riders queue kung sakali man na wala kayong Express Pass. Minsan mabilis din yung mga pila rito, mga mamsir. So you can check that out. If grupo naman kayo, pwede nyo rin siyang gawin pero walang assurance na makakasakay kayo ng sabay-sabay doon sa rides. Kasi nga, i-feel nyo lang yung extra seats na kulang or bakante. Pero yun, kung medyo tight yung budget nyo, pwede nyo rin gawin tong single riders. As for the Minecart Madness naman, for me, sulit din siyang gawin, lalo na nga kung thrill seeker kayo, mahilig kayo sa mga roller coaster. Merong mga parts doon, nakala mo putol na yung, alam mo yun, putol na yung release nung train or nung roller coaster, parang may ganong effect. Kaya na-enjoy ko siya. Medyo naiklian lang ako or nabilisan ako doon sa ride. But overall, it's a must ride for me. Try nyo yan mga mamsir. And for our next agenda dito sa Donkey Kong Country, nag-check tayo ng ilang mga merch. Kung super fan kayo ni DK, pwede kayo mamili rito. Sobrang daming pagpipilian. And ito nga, tumingin tayo ng ilang mga merch na makikita rito. So ito yung mga exclusive merch dito sa Donkey Kong Country. So meron sila nito yung DK na headband, 3,000 yen. Meron silang headgear, ayan. Tapos merong tie pa, di ba? This one naman is nasa 4,200 yen. Meron na rin silang power-up band for DK. Ayan, and DD. So yan, 4,900. Dati Super Mario lang na characters. Sobrang cute. Ayun o. Si Donkey Kong. Tomica, parang Tomica. Ayan, featuring yung minecart. This one naman is 1,600 din. Cute sana itong barrel, oh. Meron kasamang mga goodies. Kasama si Diddy Kong, tsaka si Donkey Kong. 2,800 yen. Diba? Ito siya, oh. Pwede pang design. Ah, coin bank pala rin siya. Okay. Coin bank siya. Tapos, meron siyang kasamang mga goodies. Sobrang nice. Ito maganda yung keychain na to. 900 yen. Ayan, featuring yung Donkey Kong Country. Tapos may Super Nintendo World na nakalagay. Ayan. May banana chips din, guys. 1,600 yen. Parang sarap. Ito din pala, guys. Okay din to. Tapos may Super Nintendo World din dito.
This one is 1,400 yen naman. So, meron din si Diddy Kong kasama. Ayan. And yun, medyo nakaramdam na rin tayo ng gutom kaya umorder na rin tayo dito sa snack bar nila ng DK Wild Hotdog for 1,300 yen. And yun, this is what's inside. So this is sausage sandwich. Ayan na may parang tortilla, then cheese, then may avocado. Bango niya in fairness So as usual, wala pa rin audio tong video na to. Pero yun, nasarapan ako dito. In all fairness naman, hindi ako sobrang fan ng avocado. Pero hindi naman overpowering yung flavor ng avocado. Usually talaga sa mga food sa Japan, what you see from the menu is what you would definitely get. Kung ano yung naka-display dun sa menu, yun talaga itsura niya in person. And price-wise, taste-wise, masasabi ko na masarap talaga yung food dito sa mga theme parks sa Japan as compared dun sa Hong Kong Disneyland for example. So since lunchtime na rin nun, medyo hindi tayo nabusog dun sa sandwich natin. Kaya hindi tayo nakontento. So lumabas ako ulit ng Donkey Kong Country para mag-check ng snacks sa Super Nintendo World kasi may Kinopio's Cafe doon pero mahaba yung pila that time so hindi rin ako nakapag-lunch doon. So what I did is bumili lang ako ng snacks sa Yoshi's Snack Bar. So in-order ko rito itong green shell calzone filled with yakisoba and cheese for 900 yen. And then umorder na lang ako ng soda kasi mas bagay siya dun sa kinakain ko. Pero first time ko itong itatry. Tapos humanap na lang ako ng spot dito rin sa Super Nintendo World and kung saan napagkamalan pa nga ako na staff, no? Kasi ang dami nagtatanong sa akin kung saan yung CR or what. Sobrang funny lang. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinagtatanungan. Baka siguro kasi yung pinwestuhan ko is parang kiosk siya. So baka akala nila ako si Mario o si Luigi o baka ewan ko si Koopa siguro. But yun, pagdating naman dun sa food, sakto lang itong calzone. Medyo matigas yung parang tinapay niya sa labas. Tapos yung filling niya sa loob, yung yakisoba and cheese. Sakto lang din, savory yung flavor. Siguro hindi lang siya swak dun sa taste buds ko. But yeah, so far naging okay naman. Medyo nabusog naman tayo ng konti siguro dahil dun sa soda, no. Basically, that's it. That's what I have tried so far na mga food dito sa Super Nintendo World. And for dessert, bumalik nga tayo dito sa Donkey Kong Country para itry yung kakaibang sundae nila rito na may kasama pang DK na mug. So yun yung itatry natin ngayon. Let's go! So I got my hot chocolate banana sundae. Let's go, let's check kung masarap. So this one is hot, kaya perfect for the winter weather. At ito nga mga ma'am sir, nagpabudol tayo dito sa hot banana chocolate sundae dito sa Donkey Kong Country for our dessert. For me, sobrang nice din nito. Hindi overwhelming or hindi overpowering yung sweetness. And at the same time, perfect siya dun sa weather kasi may kalamigan or winter season nung tinry ko to. At syempre, maliban sa masarap naman talaga, mahal din siya. 2,100 yen kaya wala tayong choice, kailangan panindigan at ubusin natin. But yun, in all fairness naman, nagustuhan ko siya kaya try nyo rin kung meron kayong extra budget. Perfect souvenir din tong DK mug na pwede nyong iuwi after nyong maubos yung sundae. And yun, sa wakas, after this, nagpalit na ako ng memory card. And thank God, may mga audio na, yung mga clips na kinuwanan ko using my GoPro. So matatapos na rin tong pagdadub at pag-voice over ko sa vlog na to. Maraming salamat for sticking with me guys. Balik na tayo sa regular programming soon. So yun guys, kung may power up band kayo, you can also use it dito sa Donkey Kong Country. Ayan, nagre-respond yung mga ibang spot dito. Oh! DJ! Very cute. Ito si Kinopio. Ito cute to. Ayan. 1,300 yen. Tapos meron din yung Team Koopa. Ayan, meron din silang ref magnet guys. Super Nintendo World. 1,800 yen.
Ito cute din, no? Yung keychain, yung star ng Pasko. Hindi, pero ito yung Star Power na umiilaw, guys, di ba? So hindi ko na nga nadala yung popcorn bucket ko na star eh. Dito ko rin nabili. But this one is 1,800 yen din. Tapos meron din parang mystery box. Ayan yung inuuntog ni Mario para makakuha ng mga power-ups or 1-up, ayan. Meron din silang isang set. 3 sets na to, 3 pieces na for 3,000 yen. Perfect na pang souvenir din, pampasalubong. Tapos ito, yung nilalagay sa mga bottle or ayan, charm set din. 4 naman to, 2,900 yen. Ito ang cute ng Yoshi, guys. Tapos meron niyang nakadila din. Tapos kapag yata pinindot mo, ayan, lalabas yung dila. Cute, ayan. Look. Magkano to? This one is 4,900 yen nga lang. Medyo mahal. Ayan. Ito, Baby Mario and Yoshi na plush. Cute na Mario. Magkano to? 5,500 yen. So yun nga guys, no? Nagsimula na tayo. Napa-shopping na tayo. But anyway, ang nakuha ko pa lang naman is ito. Si Love yung may gusto nito. Actually. Ito yung coin bank na DK. Maganda naman talaga siya pang design din. Tapos may laman na rin siya ng mga food, chips, ganun. Then ito, yung kanina nakita ko na banana chips ni Donkey Kong. Ayan, gusto kong tikman. Arigatou gozaimasu. So yan, check natin yung status natin or points. Yay! JB Domingo, 41/199. And meron na tayong dalawang badge. So yun mga ma'am, sir, sinulit ko na rito sa Super Nintendo World because as soon as nag-exit na ako, hindi na ako makakapasok ulit eh. Uy, sakto na dito si Mario tsaka si Luigi. Ano ba? Mario! Hey! Hey Luigi! Hi! O diba, hindi na ako pumila. Pero nga guys, pagka-exit ko dito, yun na yun. Wala na akong re-entry. I think sold out na rin or wala na rin yatang timed entry ticket na binibigay ngayon. So hindi ko na siya maabutan ng gabi. But okay lang yun dahil nakita naman na natin siya before ng gabi. Kaya goods na tayo dito sa Super Nintendo World. I think nasulit na natin siya. So magpapa-video, magpapa-picture ako dito sa may tapat. Yung lalabas kayo doon sa tunnel or sa, ano man tawag doon? Sa pipe, parang gano'n. Nung pumunta kasi kami ni John before, hindi namin na-try ito. Ngayon mag-isa ako, kakapalang kumukha ako. Okay, lagi kasi mahaba pila dito guys. So yeah, let's go, let's see. Just me. Okay. Ayun, try na natin siya guys. Ayun o. So may bayad pala to. So pipicturean kayo for 2,200 yen. Pero may videoan naman kayo gamit yung phone nyo. For free yun. So let's go. Start! 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So mga ma'am sir, may option naman kayo if you want to get the photo or not. So for this specific photo op, 2,200 yen siya. Dalawang pictures talaga siya. Nagkataon niya sa akin, hindi ko trip yung una eh. Hindi ko trip yung landscape na photo. Gusto ko lang sana isa. Pero dapat pala dalawa. So hindi ko na kinuha. Sayang. Pero okay lang naman. At least meron tayong video. Yun na lang muna ating souvenir doon sa may Super Nintendo World. So ngayon, finally nakalabas na tayo. Talagang sinulit ko lang Super Nintendo World kasi hindi na ako makakabalik dito later. So isipin ko pa ako saan ako. Bala ko sana manood ng Conan live na show. Check ko rin yung mga merch outside. Alam ko may mga Conan merch din na exclusive ngayon dito sa USJ. So tara, libutin pa natin to.
So yun guys, if you've been to USS or Universal Studios Singapore, of course mas maliit yun kumpara dito and mas marami ring magagawa dito. Pero iba talaga yung dating sa akin itong USJ. Like every time na pupunta ng Osaka, talagang babalik-balik ako dito. Dahil yun nga, mahilig ako sa mga extreme rides, mahilig ako sa mga ganong klaseng attractions. Pero para siguro sa hindi, at least once matry nyo, makita nyo man lang, di ba? Makita man lang to. Kasi iba talaga. Iba siya. May mga attractions, may mga shows din naman na kahit hindi kayo mahilig sa mga extreme, may enjoy nyo pa rin to for sure. Yun din, nagsarado na pala yung sarado na yung Spider-Man, yung Amazing Spider-Man na ride. I'm not sure kung ano ipapalit nila. Pero sayang kasi isa yun sa magaganda rin dito sa USJ. But yeah, looking forward to that new attraction, new show na ipapalit nila doon. But for now, punta tayo doon sa Minion Park. Last time kasi hindi namin napuntahan yun ni Love. Dahil ginahol din kami sa oras. At talaga nagstay lang kami sa Super Nintendo that time. Siguro around 5 hours lang din. 5 hours din ako sa Super Nintendo World. Including na yung Donkey Kong Country. Talagang yun yung sinadya natin, sinulit natin dito. Pero yan, meron pa naman tayong 4 hours para i-explore pa to. So yun guys, may 4:30 show yung Sing. I haven't watched this yet. I think pwede natin siya i-try. Ayan, may 4:30 na next show. Puntahan natin. Konnichiwa, just one, yeah. Let's go. Hindi ko alam kung ano to, live singing ba siya or what. Pero puntahan na natin, panoorin natin. May mga minions. Let's go. Ayan, mainit. Mas okay din. Uy guys, ang saya pala nun. Yung Sing on Tour na show. Live singing siya. Tapos, nandun yung mga characters from the Sing movie. So, kung familiar kayo dun, mag-enjoy kayo. Galing. Pero 20 minutes lang yung show. Saglit lang. So, hindi siya like dragging, hindi nakaka-bore. Maganda siya. Ngayon ko lang siya napanood. And I would recommend it. Kung hindi nyo pa natatry, go check that out. Pumunta ako rito noong 2018 yata, itong Minion Park. Ito talaga yung sigat na part ng USJ before dahil kakabukas na lang. So, daming tao talaga dito noon. Ngayon, marami pa rin naman. Pero yun nga, na-disperse na or na-divide na yung mga crowd dun sa, you know, sa Wizarding World of Harry Potter. Tapos yung dun sa Super Nintendo World. Pero kung mahilig kayo sa Minions, sa Despicable Me na movie, better check this area out. Namiss ko tuloy yung pamangkin ko si JK. Paborito niya to. Paborito niya si Kevin ng Minions. So JK, sana makapunta ka dito, JK and Selvi. Pansin ko rin mas maraming choices or options nung kainan dito sa USJ. Merong pizza parlor, kanina merong Happiness Cafe from Coca-Cola. Mas maraming mga food stands din. So yeah, I would say na mas maraming options dito siguro. Although, parang mas maliit lang to ng konti kumpara sa Tokyo Disneyland and Disney Sea. I'm not sure pero based lang sa pag-walk ko, mas na-navigate ko ng maayos tong USJ as compared doon sa Tokyo Disney Sea. Pero yun, eto dati yung Spider-Man, Amazing Spider-Man na ride. Ngayon, sarado na siya. Ayan. I'm not sure kung ano ipapalit dito. Or kung may news na ba about it. So dyan nawala yung salamin ni Love nung pumunta kami dito. Love, wala na. So yung salamin mo, kasama na dun sa construction. Inalay mo yung salamin mo dyan. So yan mga ma'am sir, if you're a fan of Detective Conan, meron sa ritong 4D live show. Let's go, let's check kung meron pa, kung makakanood pa tayo. Yun na pala yung store, yung exit. Ito pala yung entrance.
Naghanap ako, saan yung ano? Saan papasok? Eh, sarado yung pinto. Dito pala sa other side. Di nagbabasa, JB Domingo, ayusin mo naman yan. Pero let's see kung ano, may show pa or what. Kung wala na, ako na lang magla-live show. So yun mga ma'am sir, mag-start daw siya in 30 minutes. So nood na tayo. Hindi ko na sisiputin yung express pass ko dun sa Harry Potter, The Forbidden Journey Ride, kasi nakasakay naman na ako kanina. So goods na ako doon actually. Try ko na lang to kasi hindi ko pa siya napapanood. So let's go. So yun, okay naman yung show. Kaso yun nga, it's spoken in Japanese, kaya medyo hindi natin intindihan. Pero yung konteksto naman na nangyayari, alam naman natin. Pero maganda naman siya, 4D. Pero may mga live, I mean, may mga totoong tao na nag-act. Tapos nandun nga yung The Kid, yung Phantom Kid. Kung super fan kayo ng Conan, must watch to. So yun guys, meron silang mga merch na Detective Conan. Pwede to, 2,900 to. Yung plush. Ito yata yung Phantom Kid eh. Ito yung kanina. Ayan, yung kalaban. Ito may mas maliliit na mga plush keychain. 1,000, magkano? 1,800 yen. Ito ang cute dun eh. Meron pang brief. Boxer brief. Kulit. Meron yung bow tie oh. Diba ito yung ginagamit ni Conan para mag-iba yung boses niya? Ayan nga, bow tie style voice change. Diba? Kung super fan ka ng Detective Conan, dapat alam mo yan. Okay, may souvenir medallion din dito. Actually, nagpapalit ako ng yun. Dahil 100 yen lang ina-accept. Kuha tayo nung kay Conan. Saka yung kay Detective Sugimori ba yun? So habang mainit pa, i-press natin dito. So yeah, may medallion tayo from Universal Studios. $200 lang. Ay, 200 yen lang. So, ayan. Murang souvenir. So guys, gabi na. Pero actually, kakaalas 6 pa lang. Parang ang lalim na ng gabi. At hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin ngayon. Pero tignan ko kung ano. Tignan ko muna kung ano yung mga time or wait time ng iba. Meron pa akong express pass para dun sa Space Fantasy Ride. Hindi ko pa rin yun natatry. Gusto ko rin i-try. Tingnan natin kung okay. Pero yung Hollywood The Dream, gusto ko talagang ulitin yun. Just before mag-start yung ride, pwede mong piliin kung anong track yung ipapatugtog mo habang nakasakay doon sa Hollywood The Dream ride. So yun, gusto ko siyang i-try. Gusto kong i-try naman yung ibang track just for the sake of para ma-experience natin. Gusto ko ipatugtog yung Shake It Off by Taylor Swift. Actually yun nga, iba-iba. Merong Happy by Pharrell Williams yun. But anyway, nandito na ako sa Space Fantasy The Ride. Tingnan natin kung okay siya. Tingnan natin, first time ko ulit. Pero gamitin na natin yung express pass natin. Let's go. So yan, may single rider din. Mas makonte. 25 minutes. Potek na Space Fantasy The Ride. Ito nakakahilo. Ay. Kala ko pambata, chill lang. Nahilo ako. Ito yung pinaka nakakahilong ride so far dito sa USJ na na-try ko. Intense. Promise, intense guys. Alam nyo yung Taxil guys, kilala nyo ba ako sino? Etong ride na to, Space Fantasy The Ride. Kung nakasakay na kayo ng Hyperspace Mountain sa Disneyland, mas intense to kasi bukod dun sa dark roller coaster siya, may flashing lights, tapos papaikot-ikutin kayo, no? Parang yung ex mo. So yun, kung sensitive kayo dun sa mga strobe lights or flashing lights, take caution sa pagsakay nitong Space Fantasy The Ride. At yung mahihiluhin kayo, ako mahilig na ako sa extreme pero nahilo ako dito sa Space Fantasy The Ride na to guys. So, pero sa akin nag-enjoy ako, nakakahilo lang, hindi ko in-expect. Kala ko chill ride lang siya pero intense pala to. Buiset. So yun, iba rin talaga yung dating ng USJ kapag gabi. Lalo na tong street na to. Ang ganda. Yung may mga bilihan na to ng mga merch eh. Tapos may mga malalaking restaurants na rin. So, in
fairness naman, hindi ganun karami yung tao, hindi ganun ka-crowded. I mean, ang pinakamatagal na is yung sa Donkey Kong tsaka dun sa Mario Kart Challenge na mga rides. Yun yung mga umabot ng mga 100, 120, 180 hanggang 200 minutes yung wait time. Pero the rest, wala naman. Ang kaso lang, sarado yung backdrop. Yun yung hindi ko pa rin na-try, yun yung gusto ko sanang i-try. Yun yung patalikod na roller coaster, pero under maintenance siya ngayon, sayang. Hindi kami meant to be. So try ko ulitin tong Hollywood Dead Ring. Try kong i-try yung iba namang track. Wala lang, gusto ko na siya enjoy. Pero tignan ko muna kung mabilis yung sa single rider. Kasi kanina mabilis lang, hindi totoo yung 20 minutes. Kahit 20 minutes yung press release nila dito. So let's see. So yung mga ma'am sir, mas okay sumakay nung Diyos kapag gabi. Mas intense, I mean, mas added value yung nighttime scenes, gano'n. Ayun, masaya naman yung Diyos. Nasakay ko na siya before, pero hindi yata umaga. Tapos dati kasi, pwede ka mag-video, pwede ka mag-take ng video, gano'n. Ngayon bawal na yung photography or video recording, so take note of that. Okay? So ngayon hindi ko na alam kung saan ako pupunta, no? Sinusulit ko na lang talaga itong pass natin. But anyway, hanggang 8 PM lang itong USJ, guys. So mukhang pupulas na rin tayo. Tignan ko muna kung meron pa tayong magagawa. Titingin-tingin lang din ako ng merch. At ano yung mga may ikling pila para makasakay pa ng konti. Alam niyo naman, bilang kailangan natin sulitin to, gagawin natin lahat para masulit yun. Gulo. So yun mga ma'am, sir, akalain nyo, nakakuha pa ulit ako ng timed entry ticket sa Super Nintendo World, pauwi na. I mean, 7 PM na, pero nag-release pa rin sila ng timed entry ticket. Siguro dahil konti lang yung tao ngayon. But yeah, punta ulit tayo, tingnan natin siya ng gabi, lalo na yung Donkey Kong Country. At least, nakompleto natin yung experience. Makita natin siya ng gabi, diba? Para sa inyo guys, gagawin natin lahat yan. Ang ganda talaga yung Super Nintendo World Cup, lalo na pag gabi guys. Buti nakapasok ulit ako. Swerte. Ayan, tignan natin yung Donkey Kong Country ng gabi guys. Galing, nakompleto natin yung experience. So yun guys, ang ganda rin ito, lalo na yung temple. Ayan, yung temple dito sa Minecart Madness. Kaso closed na pala kahit single rider. So, hindi na ako makakasakay. Parang saya pa naman kapag gabi sana, no? Pero yun, at least nakita natin siya ng gabi rin. Sayang lang, parang mas okay siyang sakyan ng gabi. Let's check the right. Plan for lighting. Go lighting, okay. Okay, here you go. Thank you, arigato. Bye-bye. Yay! Nakabili pa ako. Last customer. Humabol pa. Parang titignan ko lang. Tapos sinabi, bibili daw ba ako? So na-pressure ako. Bumili tuloy ako. Meron na ako ng store. Ngayon, meron na si Mario. Ewan ko, ano sasabihin ko kay Blobby kapag nakita niya to. Sabi pa naman niya, baka mabudol na naman ako rito sa Nintendo World. Which is true. Napabili nga tayo ng popcorn bucket. Ayan guys, ito yung popcorn bucket. Actually, yun nga, nagla-light up din siya. Parang yung sa Star. Ayan. Pero ito kasi yan, sa Mario Kart. Ay, naku, budol. Ayun guys, pauwi na tayo. Dito ko natatapusin tong vlog natin. Again, sobrang sulit, sobrang saya, sobrang enjoy kahit medyo mag-isa lang tayo. Pero yun, ganun talaga, di ba?
sinamahan niyo naman ako sa vlog na to eh. Kaya maraming salamat kung umabot kayo rito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So this has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Bye guys! Woo!